si Jenard Douglas or Genardo or mas kilala as a Jingjing. Po ay 38 years old. Last Wednesday lang mag-38. So, taga-barangay Minero para na summer din. Po ay na-diagnose. Nagtrabaho po ako sa abroad almost 10 years mahigit. Tapos, nagtrabaho din sa Manila. Yung naging trabaho ko dati sa abroad nung una, sales associate, hanggang naging cashier, tapos naging visual merchandising display officer dito sa atin, tapos tawagin. Parang nung trabaho ko sa Manila, parang naramdaman ko na parang may sakit talaga ako, pero di lang talaga ako nagpapacheck up ng dahil nga sa COVID na yun. Pero ramdam ko din talaga na pumapayat ako noon, sabi ng mga kasama ko, at least parang may ano ko talaga sakit, hindi mo lang inaamin sa amin kung ano. Pero hindi ko din talaga alam kasi ang ano ko lang noon, parang ubo na, hindi natatanggal na kahit anong igamot ko, yung pala, TB na daw pala yun, ng mga komplikasyon na ng mga sakit. So yung TB na yun, hindi ko alam kung saan ko nakuha, kung sa trabaho ko ba. Tapos hanggang pinauwi ako dito, check up ulit, full check up, katalo ng doctors, tapos tatlo ba BRMC. So wala talaga, parang wala naman nagbabago. Parang ang payat ko na, natatakot na din ako sa sarili ko. Sabi ko, Diyos ko, ano kaya ang sakit ako mayroon? Tapos nung malaman namin nung ICU na ako, admit na ako talaga sa BRMC na yun na, ang dami na pala akong sakit na dala kasi once na may sakit ka, kung ano-ano na lang daw yun ang pwedeng dumako na sakit sa'yo. So, yun po ang pinakamatindi talaga yun, yung TB, naka-recover na, 6 months gamutan din yun, wala na yun, nag-negative na siya. Tapos yung matindi talaga yung tinatawag na meningitis sa utak kasi apektado talaga yung mata mo yun. Yun talaga ang matindi, nakakamatay talaga siya kasi binasa ko talaga ng binasa yun. Imposible talaga mamatay ka. So yun po yun. 2 months kami sa hospital, 1 month ICU. Parang doon talaga parang hopeless na sila lahat for kami. Ako lalo. Sabi ko, Lord, sabi ko, kung talaga man may time ko na talaga, bibigay ko na talaga sa sarili ko. Pero sila nun, wala talaga silang pag-asa nun. Saka dumating na talaga yung time na tutubuhan na nila ako dito para yung magmano-mano na sila sa paghinga ko. Kasi puro na lang aparatos yung nagpapagana sa akin. Tapos yun na, hindi sila pumirma yung mga kapatid ko yung nagbabantay sa akin na pumayag sila na tutubuhan na ako. Last May 8, nitong taon na to. Tapos yun, inuwi nila ako dito, hindi naman talaga ako as in magaling kasi hindi talaga ako nakakalakad. Pag hindi ako binubuhat, hindi ako tatayo, lang makatayo. Pag upo ko, kailangan bubuhatin ako dyan sa upuan na yun. Pag CR, hindi ako mag-CR pag ako lang mag-isa. So lahat yun, para talaga lungko na talaga ako talaga. Wala na akong pag-asa nun. Sabi ko, may pumunta rito sa amin na yun na yung si Colgate na yun, yung ginamit talagang instrumento. Sabi ko na para pagalingin talaga ako. So after a week or 2 weeks ba yun, parang nakaparamdam na talaga ako may nagpapako na sa amin. Sabi ko parang nagpapaano na ako kasi doon po talaga kung wala talaga ito. Sabi ko parang iwalay na talaga ang itim po nung grabe yung ano ko sa parang sabi ko. Tapos pag nakahiga ako doon sa kama doon sa ginano ko yung ko talagang makaya ko na magkaroon ako sa ko. Tapos nakakatayo-tayo ako, mahawak ako. So yun nakakalakad-lakad ako ito pero hindi naman yung mabilis. Napakalaki din talaga ng tulong ni Paul din sa akin, sabi ko. Ako nagdadalawang isip pa ganun kami kasi syempre mahal, pero nakita ko rin talaga kung paano mag-recovery si Paul Jin sa akin sa MX3 kasi pinagsasabay ko yun. Mahal talaga siya. Sabi ko ng kapatid ko, wag mo nang isipin yan, basta kung talaga naman dyan ka talaga gumagaling. Sabi niya, feeling mo dyan ka gumagaling, dyan na tayo. Sabi niya, kaysa naman doon hindi tayo sa sigurado, inom ka lang ng gamot, walang nangyayari. So yun po, patuloy ko pa rin naman siyang iniinom yung gamot na yun. Hanggang ngayon, so yung mga dati kong hindi nagagawa, sabi ko ngayon nakaka-kilos-kilos na rin ako magwalis-walis, sabi ko sa bahay, kahit paano, sabi ko sana tuluyan na talaga gumaling ako, sabi ko kayo, kasi ang laki na talaga ng diferensya ng pagbabago. Hindi so, anak ko ni Genard Douglas. Hindi ka nangyari,
gani din ang video nga malain na niya kuan. Puros ko na din napalit pag tinamis ko sinako. Ito'y naluwat ko sinako. Pag istorya ko na dito Jaynard. Jay, ano, kumusta ka? Sige na. Agi, ulit ka matangan. Pagi, sige na akong tangil. Pinabalay, di ka niya natulog. Diyos ko, sinakong katulong panit, nagbublag na agad ang kuan ang gagasa agad. Ulit ko sinakong. Siya to. Panahon nga, kumandiya, hinihira o yung balay, nagkuan na ito nga collagen na. Siya to, kay kami. Pag kuan na mo, pag panalipos, kasi mana ada to. Baga nang amat na hiya, iya baga nga tuan. Baga nakabuhat na hiya. Sinako na lang. Hindi, baga, nagkuha-kuha na hiya nga, nagkakalang-kalang naman to. Siya ito yan, baga, sa Diyos, baga damot na ning pausa iya, baga, maupay na kanuan, nakakahirayo na gihapon, paglalakap, niyalawas, baga, ano na nga. Sabi ko, salamat sabi ko, kaya ako talaga, di talaga ako nagsisisi. Sabi ko, kaya nung nakilala namin si Fortune, so